32 ako, lalaki, staff nurse sa isang private hospital sa Metro Manila, mostly night shift. Paulit-ulit yung araw ko. Gising bandang hapon, kain, check ng messages ni mama tapos biyahe na. Sa duty, puro monitor, charting, IV meds, tawag sa resident, bantay sa pasyenteng minsan biglang bumabagsak ang BP. Pag break, coffee na matapang, minsan pandesal na malamig. Pag-uwi umaga na, amoy alcohol yung kamay ko kahit ilang hugas. Before matulog, nagdadasal ako kahit short lang tapos tulog na parang pinutol. Sa ganung buhay ko, si Mika yung naging pahinga ko. 29 siya, HR sa small company, hindi fancy pero stable. Mahilig siya sa halaman, yung apartment namin may mga paso sa bintana na parang may sariling buhay. Church choir siya dati. Ngayon Sunday mass na lang kami pag kaya ko. Tahimik siyang tao, pero ramdam mo kapag hindi siya okay. Kapag masaya siya, hindi siya sumisigaw. Tawa lang na parang nahihiya, tapos hawak niya braso ko habang nagkukwento. Nagkakilala kami dahil sa pinsan niya na naging patient sa unit namin noon. After discharge, nag-message siya para mag-thank you. Naging chat, naging coffee, naging kami, hindi kami showy. Hindi perpekto pero steady. Away namin madalas tungkol sa schedule ko at sa pagka-drain ko. Minsan irritable ako, minsan sobrang patient siya, tapos magigilty ako. Pero we always end up talking, usually late night, tapos magdadasal kami, kahit simpleng prayer lang. 2 years na kami. Last year, nag-start ako mag-ipon para sa ring, hindi kami mayaman. May utang pa ako sa SSS loan nung nagkasakit si mama. Si Mika may responsibility din sa kapatid niya na nasa college. Kaya yung engagement plan ko hindi bongga. Ang gusto ko lang, malinis yung puso ko sa pag-propose. Yung kaya kong sabihin na hindi man perfect ang buhay, pipiliin ko siya araw-araw. Siargao yung napili ko kasi ilang beses na niya sinasabi na gusto niya makita yung dagat na hindi masyadong crowded at gusto niya matuto mag-surf kahit beginner. Ako hindi swimmer at takot sa malalim, pero gusto ko siyang makita na masaya sa place na hindi lang mall at EDSA. Nag-book ako ng flight, nag-request ng leave, nag-swap ng duty, nagtipid sa kantin, nagbaon pa minsan para lang lumaki ipon ko. Yung week bago kami umalis, lalo akong napagod. May pasyente kami na halos kaedad ko, nag-septic, nag-code. Naalala ko pa yung tunog ng monitor at yung sigaw. Pag-uwi ko, si Mika naginit ng tinola, kinamusta ako. Hindi ko masabi lahat pero nakita niya agad sa mukha ko. Niyakap niya lang ako tapos sabi niya magpahinga ako at mag-pray kami na safe yung biyahe. Umalis kami na dala-dalawang backpack at maliit na luggage. Sa airport, calm siya. Ako kabado. Kasi dala ko yung ring, nakatago sa medyas, sa bag. Naiinis ako sa sarili ko kasi parang OA, pero gusto ko maging memorable lang hindi scripted. Pagdating sa Siargao, ibang hangin agad. Mainit pero hindi nakakasakal. Amoy dagat, tunog tricycle, mga naglalakad na naka-slippers lang. Nagstay kami sa simple na place sa General Luna. Malinis at may maliit na terrace. First night, kumain kami ng isda at gulay sa karinderya. Tapos naglakad sa may Cloud9. Nakita ko siya nakatitig sa alon parang bata. Sabi niya, Paulo, ang laki ng mundo no? Napangiti ako kasi yun din yung nararamdaman ko. Kinabukasan, surf lesson. Ako awkward siya, tawa ng tawa. Ilang beses akong tumumba, siya yung unang nakatayo kahit ilang segundo lang. Sa gabi, nagmas kami sa maliit na chapel, malapit. Simple altar, local families, mga batang makulit, kandilang amoy wax. Doon ko lalo naramdaman na gusto ko siya pakasalan. Kasi kaya niyang maging present at grateful kahit saan. Yung proposal ko, sunset lang, kami lang. Nag-rent kami ng motor, nag-ride papunta sa mas tahimik na park na may mga puno ng niyog at view ng dagat. May baon kaming tubig at bread. Umupo kami sa buhangin habang bumababa yung araw. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko sa kanya na hindi ako perfect, mabigat trabaho ko, minsan tahimik ako kapag dapat nagsasalita pero siya yung tahanan ko. Kinuha ko yung ring, lumod ako, tinanong ko siya. Umiyak siya agad. Tumango siya bago pa ako matapos. Yes, niyakap niya ako ng maigpit. Parang may biglang gaan sa dibdib ko. Parang yung overtime at pagod, may point pala. Nag-message kami sa pamilya, picture ng ring sa kamay niya. Si mama nag-reply ng salamat sa Diyos at mag-ingat kayo tapos sabi niya ipagdarasal niya kami.
Akala ko yun na yung peak ng trip namin. Akala ko puro island hopping at tawa na. Pero kinabukasan, may nangyari na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam paano i-process. Maaga kami lumabas para almusal, pandesal at kape gusto ni Mika, ako lugaw kung may makita. Nag-stop kami sa maliit na cafe na open air, nakabunbuhok niya, good mood, kinukwento niya yung surf, sabi niya gusto niya mag-try ulit. Tapos may lalaking lumapit sa table namin. Hindi siya tourist vibe. Mukha siyang pagod, parang walang tulog. May dala siyang baby sa carrier. Tahimik, antok, may maliit na cup. Nag-freeze si Mika. Yung baso niya tumigil sa ere. Naging maputla siya. Yung lalaki nag-hesitate pero lumapit pa rin. Mika, pwede ba tayo mag-usap saglit? Napatitig ako sa kanya. Si Mika hindi makapagsalita agad. Tumingin siya sa akin, tapos sa lalaki. Rapi, sabi niya, parang bulong. Ex niya. Yung pangalang narinig ko na dati pero bihira, tapos laging matagal na yon. Ngayon, nandito siya. May dalang baby. Sabi ni Mika, Paolo, sandali lang, tapos tumayo. Tinawag niya ako sa tingin na parang humihingi ng pasensya. Tumango ako kahit hindi ko alam bakit. Lumipat sila sa gilid. Narinig ko si Rafi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ikaw lang naisip ko. Narinig ko si Mika. Bakit dito? Bakit ngayon? Tiningnan ko yung baby. Ang liit, parang around 6 months. May amoy baby powder kahit malayo. Bumalik si Mika, namumula mata. Si Rafi sumunod, hawak pa rin yung baby. Umupo siya, halatang hindi komportable. Sabi ni Mika, Paolo, si Rafi, dating boyfriend ko, may kailangan siya. Tumango ako. Okay. Ano yun? Sabi ni Rafi. Bro, sorry. Alam ko hindi dapat ganito. Pero may bata ako ngayon, si Sela, at wala akong maasahan. Anak mo? Tanong ko. Calm, pero mabigat. Humiling siya. Hindi siya anak ni Mika. Tumingin siya kay Mika, parang humihingi ng permiso. Tumango si Mika. Anak siya ng ate ko. Namatay ate ko last month. Komplikasyon pagkatapos mga anak. Parang may binuhos na yelo sa ulo ko. Si Mika nag-cover ng bibig niya, pumikit saglit, parang may guilt na matagal. Sabi ni Rafi, ako yung naiwan na mag-aalaga, yung tatay nung bata wala. Seaman ako dati pero ngayon hindi ko kaya umalis. Ikaw yung nakalagay sa papers bilang contact niya. Ikaw yung godmother, di ba? Doon na ako napatingin kay Mika. Hindi niya sinabi sa akin na godmother siya. Sabi ni Mika, Paulo, matagal na yon. Close ako sa ate niya noon kahit hiwalay na kami ni Rafi. Nagstay yung friendship. Nung namatay siya, si Rafi nag-message sa akin. Hindi ko rin alam gagawin. Kailan ka huling nakausap? Tanong ko. 2 weeks ago, sabi niya. Nung sinabi niya na nandito siya sa Siargao, akala ko kwento lang. Sabi ni Rafi, hindi ko siya sinundan para manggulo. Narinig ko lang sa pinsan ko na nandito kayo. Nasa dapa ako kahapon, nag-message ako, hindi siya nag-reply. Kanina ko lang kayo nakita, kailangan ko ng tulong sa papers. Si Mika mas marunong, siya yung kasama sa check-ups nun. Gets ko na hindi romance yung band, pero masakit pa rin na hindi niya sinabi sa akin. Engaged na kami. Bakit ako huli sa balita? Hindi kami nagawi sa cafe, sanay kami pareho mag-steady sa public, pero sa loob ko, parang may kumakagat. Sa room, umupo si Mika sa kama, si Rafi sa upuan, hawak si Sela. Ako nasa gilid, hindi ko alam saan nilalagay yung kamay ko. Sabi ko kay Mika, bakit hindi mo sinabi? Hindi ko naman ipagbabawal yan. Ayoko lang yung feeling na may malaking part na hindi mo pinasok sa mundo ko. Umiyak siya. Natakot ako. Natakot ako na isipin mo hindi pa ako tapos. Natakot ako na may biglang babalik. Tahimik si Rafi, nakatingin sa baby. Yung baby humikab at dumantay ulo sa dibdib niya. Sabi ni Rafi, kung ayaw nyo, aalis ako pero wala akong ibang tao. Walang script sa ganito. Naiistorbo kami. Oo, pero may patay at may sanggol. That afternoon, nagpunta kami sa Dapa para bumili ng gatas at diapers. Si Mika nag-check ng formula, si Rafi nakatayo sa gilid. Ako nagbayad. Automatic, nurse reflex. Pero paglabas namin, naisip ko bakit ako yung nagbayad. Tapos nag-guilty ako kasi baby yun. Sa gabi, dinner ulit sa karinderya. Tahimik. Si Mika pinapakain si Sela ng mashed banana gentle. Yung ring niya kumikislap sa ilaw. Si Rafi parang gustong lumiit. Ako nanonood, iniisip ko kung ano ba dapat gawin ng taong gusto lang ng simple. Kinabukasan dapat island hopping kami. Nakabook na.
Pero hindi kaya ni Mika mag-boat with baby at wala siya sa headspace. Si Rafi hindi rin sanay. So nagstay kami, lakad sa beach tapos usap na paulit-ulit. Nag-open up si Mika tungkol sa ate ni Rafi, si Jana. Sabi niya si Jana yung unang nagpakita sa kanya na pwede pa rin maging mabuting tao kahit magulo ang buhay. Nung hiwalay na sila ni Rafi, si Jana pa rin yung nag-check sa kanya. Tapos nung buntis si Jana, si Mika minsan yung kasama sa check-ups kapag wala si Rafi. Sinabi ko, naiintindihan ko, pero sana sinabi mo sa akin. Sabi niya, alam ko, mali ko. Lagi akong nauuwi sa mamaya na. That night, lumabas ako mag-isa. Umupo ako sa buhangin, sa mas madilim na part. Nagdasal ako, simple lang. Lord, tulungan mo ako maging fair. Pagbalik ko, gising pa si Mika. Si Rafi tulog na sa extra mattress, si Sela tulog din. Si Mika nasa terrace, nakatingin sa dilim. Tinanong ko, ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko ikasal sa'yo, sabi niya. Pero gusto ko rin tulungan si Sela, wala siyang kasalanan. Tapos na kami ni Rafi. Pero may respeto ako kasi siya yung nag-aalaga. At kung iiwan ko sila, parang iiwan ko rin si Jana. Ako saan? Tanong ko. Hindi threat, honest lang. Ikaw yung future ko, sabi niya. Hindi kita binipilit maging tatay. Gusto ko lang wag mo ako iwan habang sinusubukan ko maging tao. Kinabukasan, nagka-fever si Sela. Hindi mataas, pero enough para kabahan. Si Rafi nagpanik, si Mika calm. Parang mode niya. Nag-check kami ng temp, wet cloth, tamang dose ng gamot, tapos clinic sa dapa. Sabi ng doktor, likely viral, bantayan dehydration, fluids, watch diapers. Paglabas umiyak si Rafi ng tahimik. Hindi ko alam ginagawa ko, sabi niya kay Mika. Ikaw lang kilala ko na maingat sa bata. Doon ko na gets. Lifeline yung hinihingi niya. Pero fiancé ko yung lifeline. That afternoon, sinabi ni Rafi na uuwi na siya sa Surigao del Norte kinabukasan via boat. Kailangan daw ayusin custody at documents kasi may mga kamag-anak na gustong kunin si Sela. Hindi niya siniraan, sinabi lang niya na iba-iba ang gusto ng tao kapag may bata at responsibilidad. Sabi ni Mika, sasama siya hanggang port at tutulungan siya sa papers. Pumayag ako, pero sinabi ko rin, pagkatapos nito, kailangan nating mag-usap ng maayos. Hindi pwedeng puro crisis mode. Tumango siya. Sa port maaga kami. Amoy gasolina, may mga kahon, may ingay. Si Sela tulog sa carrier. Si Mika may folder ng photocopies. Si Rafi nag-check ng tickets. Ako nakatayo lang parang extra. Bago umalis si Rafi, lumapit siya sa akin. Salamat na hindi mo ako sinigawan, sabi niya. Alagaan mo siya. Maayos siyang tao. Hindi ko siya babalikan. Gusto ko lang maayos tong bata. Tumango ako. Sana maging okay kayo. Pag alis niya, umiyak si Mika. Hindi dahil mahal niya si Rafi, kundi dahil sa bigat. Pagbalik namin sa General Luna, parang wala ng peace. Yung engagement namin, parang nasa gilid na lang. Last day, pinilit namin mag-beach, shake, konting kwento tungkol sa uwi at trabaho. Pero parang may elepante sa pagitan namin. Sa flight pa uwi, nakatulog siya sa balikat ko, hawak niya kamay ko. Iniisip ko kung gaano kabilis magbago ang plano. Kahapon, problema ko lang paano siya pasasayahin. Ngayon, paano ko siya mamahalin nang hindi ako mawawala sa sarili ko. Pagbalik sa Manila, balik duty agad ako after one day, autopilot. Pero kapag quiet moment, bumabalik yung Siargao, yung baby, yung port, si Mika naging busy din. Nag-message siya kay Rafi about papers. May mga araw na tahimik siya, may mga araw na gusto niya magkwento, pero halatang nagpipigil dahil pagod ako. One Sunday, nagmass kami. After, pumupo kami sa bench sa labas. Sabi ko, mahal kita, pero nahihirapan ako na hindi mo sinabi sa akin yung role mo sa buhay nila. Godmother ka, may check-ups, may papers, hindi ko alam. Sabi niya, alam ko. Tapos sabi niya may parte ng buhay niya na hindi niya na-close properly, hindi dahil gusto niya bumalik, kundi dahil may taong naiwang nakahawak sa kanya. At ngayon may baby. Sabi ko, tumango siya. Sinabi ko, kung magiging part si Sela ng buhay mo, part din siya ng buhay ko kasi fiancé mo ako. Ayoko ng big decisions na hindi ako kasama. Pero ayoko rin maging dahilan para iwan mo yung bata. Sabi niya,
Hindi ko hihingin sa'yo na akuin siya, pero wag mo akong husgahan kapag tumutulong ako. Sabi ko, hindi kita huhusgahan, pero may kondisyon. Kapag may update, sabihin mo agad. Kapag may kailangan, usapan natin. Ayoko na ulit yung pakiramdam na ako yung huli sa balita. Umiyak siya, mas tahimik. Sige. After a few weeks, nag-group chat si Mika para transparent. Updates about social welfare appointments sa Surigao City, birth certificate copy, temporary guardianship. Si Rafi hindi nagmakaawa, straight lang. Pero minsan may salamat kasi hindi nyo kami iniwan. At doon ako naiipit sa guilt at relief. Isang gabi, pag uwi ko galing duty, gising pa si Mika, may scan documents sa laptop. Naka-open yung phone niya, may screenshot ng video call ni Sela na nakangiti. Sabi niya, gusto ko sana tumulong financially konti. Halatang nangingimi. Hindi ko alam kung okay sa'yo. Doon ko naramdaman yung bigat, pera na, budget na, kasal na. Sabi ko, nag-iipon tayo para sa kasal. Nagbabayad ako ng utang ni mama. Ikaw may kapatid ka. Reality lang. Sabi niya, alam ko. Pero kapag naiisip ko si Sela, parang hindi ko kayang wala akong ginawa. Hindi kami nag-decide agad. Nag-pray kami. Simple lang. Tapos one day, nag-message si Rafi na baka kailangan niyang bumalik sa work at mag-abroad para kumita pero kung aalis siya, kailangan may guardian si Sela. At unang naisip niya, si Mika. Kasi nasa paper siya at siya yung kilala ng clinic. Nabasa ko yun sa break ko sa duty. Nakakape ako sa staff lounge. Narinig ko yung beep sa hallway. Tapos bigla akong nanghina. Kasi yung engagement ko may ibang meaning na hindi na lang kami. Pwede maging kami plus isang bata at kami plus isang ex na hindi mawawala dahil kailangan. Pag-uwi ko, tinanong ko si Mika, kung mangyayari yan, kaya mo ba? Sabi niya, hindi ko pa alam. Ayoko mag-yes tapos hindi ko pala kaya. Pero ayoko rin mag-no tapos mapahamak yung bata. Sabi ko, at ako, kaya ko ba? Parang confession. Nag-propose ako sa Siargao thinking simple future. Ngayon parang may buhay na binubuo na hindi ko control. Na, hinawakan niya kamay ko. Hindi ko rin control. Pero ikaw yung gusto ko kasama. Kung hindi mo kaya, sasakit, pero hindi kita pipilit. Kaya eto ako ngayon, nagsusulat dito. Kasi gusto ko marinig thoughts ng ibang tao na hindi bias. Wala akong gustong sisihin. Ayoko gawing masama si Rafi. Ayoko ring gawing santo si Mika. Tao lang kami na tinamaan ng bagay na hindi namin inasahan. Ang tanong ko, paano ka magiging supportive partner nang hindi mo sinasakripisyo yung sarili mo hanggang mapuno ka ng galit? Paano mo tatanggapin na may biglang responsibilidad pero may limit din ng tao lalo na kapag finances at mental load na? Gusto ko pa rin pakasalan si Mika. Kapag iniisip ko siya na nagluluto sa maliit naming kusina o nagdidilig ng halaman o nagdadasal bago matulog, siya yung tahanan ko. Pero kapag iniisip ko na baka isang araw may baby sa sala, may check-ups, may meetings, may gastos, at may ex na kailangan kausapin dahil kailangan natatakot ako na baka hindi ko kayanin, hindi ko alam kung test ba to ng love o sign na hindi pa kami ready. Hindi ko alam kung selfish ba ako na gusto ko ng tahimik o normal lang na gusto ko muna ng oras para sa amin bago pumasok yung ganitong bigat. Kung umabot ka dito, salamat. I will read whatever you say with an open mind. Gusto ko lang maging fair, maging tao, at maging karapat-dapat sa babaeng pinili kong pakasalan. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.